Hello guys, meron po akong interviewin na bata na, by the way guys, hindi siya bata. Ang edad niya ay, natay mo edad ay? 14. 14. Bali mo birthday? December 13. December 13. 13, 2000, 2000, 9. 2009. Yan. Tapos, ano nga yung ano mo? Anong grade ka? 9. Grade 9. Okay. High school. Junior high school na. Tapos yung nanay niya guys, dito bali naninilbihan sa kapatid ko, yaya ng anak ng pamangkin ko. Kaya naano lang ako sa kanya kasi sa edad niyang 14, ganyan lang ang kanyang height. Ano nga yung height mo, day? Ano height mo? Ano height mo? Wala pa ka. Sige. Siguro ang height niya guys, siguro nasa sa batang normal ay siguro mga 6 years old to 7 years old. Pero ang edad niya is 14 years old. Pero lipay man ka, wala nagbubuli sa inyo school, wala naman no. Okay. Mas okay yung ganun no, na hindi siya binubuli. Marami kang friends. Ayan lang siya guys. Pangalan niya is Krisame. Krisa May. Si Krisa May. Nakatira po siya dito sa Ormoc City. Ayan po yung kanyang ama. Pinahintulutan niya akong interviewin siya. Yung tatay niya is nag-work sa Barangay City Hall. Ha? Nag-work siya dito sa government din ng Ormoc. Mabait po sila guys. Ayun lang. Sige. Thank you, Neng. Ayun o. Punta siya sa tatay niya. Pumayag naman po siya na interviewin ko sila. Natuwa lang ako sa kanya guys kasi mabait siyang bata. Kumbaga sa ano lang. Sige dahil punta ka na dun eh. Okay lang. Thank you. Ay, pupunta siya guys dun sa loob. Yung nanay niya, bali, masipag na kasambahay dito sa bahay ng kapatid ko. Andun siya sa loob. Pinuntahan yung kanyang nanay. Ayan po guys, yung kanya pong nanay, si Alice. Masipag yan si Alice. Ayan o. Ako ko niya ate. Sipag yan si Alice. Wala po yan pahinga guys. Mabait po yan at masipag na kasama sa bahay. Halos lahat po ng gawaing bahay ay ginagawa niya po. Nagayaya sa anak ng pamangkin ko. Naglalaba, nagluluto, nagwawalis. Yan. Lalayo po tayo guys. Para hindi naman po siya nahihiyang kinukunan ko ng video. Ayan po siya guys. Masipag po yan si Alice. Halos nga pag pinagsasabihan namin na magpahinga ka naman kahit mga 1 hour sa hapon. Kasi po dapat talaga tayo pag may mga kasambahay tayo, bigyan natin sila ng oras na makapagpahinga sa hapon. Kahit 1 hour, maka-idlip man lang sila. Kasi hindi natin alam ang kalagayan nila pag sila po ay nasa bahay na pag nauwi, baka matagal din sila natutulog. Kaya dapat sa hapon, bigyan din po na sila natin sila ng time na makapagpahinga or makaidip man lang kahit 1 hour. Nung una nga, yung may kasama dito sa bahay ng kapatid ko, pinagpahinga talaga nila at hindi lang 1 hour, 2 hours. Pero ito, ayaw niya talaga guys. Ayaw niyang magpahinga. Talagang humahanap talaga siya ng gagawin. Kahit anong gagawin na hindi talaga siya natutulog. Ngayon nga guys, kahit 5 o'clock na, dapat 5 o'clock out na niya kasi stay out siya, sinusundo siya ng kanyang asawa. Kaso nga, meron pa siyang hinahantay doon sa kabilang bahay. Meron pa silang hinahantay doon na
tiyahin niya na nakikisabay din sa kanila pag uuwi. Yan guys. Ano no? Yung bahay na yun. Yun ang inaantay nila. Pagka nandito na yung tiyahin niya, ayun na. Sabay-sabay na silang uuwi. Ayan po guys. Bilib ako sa kasipagan ng babaeng ito.